Hi guys, it's Daphne, and for today's vlog, let's catch up and magkwentuhan tayo because I'm gonna be sharing some updates, how I started vlogging, and my first ever sweldo. So if you're interested, stay tuned till the end. So bakit nga ba namin naisipan mag-YouTube? Actually, si Kim ang may pakana ng lahat ng ito. Since 2017, kino-convince na niya ako mag-vlog. Ayoko pa that time kasi wala naman akong maisip na i-vlog. Saka nahihiya din ako sa harapan ng camera. Hindi ako sanay. So fast forward to 2023, ayan, mag-asawa na kami. Tapos magti-30th birthday na rin nun si Kim. Tapos sabi niya, magti-30 na daw siya, wala pa daw siyang bonggang celebration, ganyan. So naisip niya, mag-travel daw kaming dalawa. Syempre, excited naman ako kasi finally magagamit ko na yung passport ko. Pang ID ko lang kasi yung passport ko that time. Si Milab naman, nakaalis na siya ng bansa before, nakapunta na siya ng Australia, pero that is more on work trip, hindi talaga siya yung vacation. So ito talagang alis namin, yung first ever international trip na vacation. So nung una, Hong Kong yung sinabi niya sa akin na country na pupuntahan namin. E di sabi niya, maghanap na raw ako ng travel and tours kasi nga first time namin eh. E di hanap naman ako, no? Ang dami kong tinignan na travel and tours sa Facebook, ganyan. So nag-shortlisted na rin ako. Bandang hapon, nung ipepresent ko na sa kanya yung mga na-shortlist ko, di ba parang boss lang, saka naman niya sinabi sa akin na mag-Singapore na lang daw kami kasi nakachat daw niya yung friend niya kasi sinabihan daw siya na madali lang i-DIY yung Singapore, tutulungan daw siya. Kaya yun, sa Singapore kami natuloy. So, medyo masama pa yung loob ko nun kasi syempre, pinaghanap niya ako, di ba? So, isa yung effort, ganyan. Pero sige, kung siya naman ang mag-aayos na nung Singapore, di okay. Kaya siya na ang nag-ayos ng lahat doon, lahat ng tourist spots na pupuntahan namin, hotels, ganyan, kung paano din yung way namin. So yun, nagtanong-tanong na lang siya sa friends niya na nakapunta na ng Singapore. By the way guys, kung naririnig nyo yung pukpuk, sorry yung kapitbahay namin yun. Saka binuksan ko din kasi yung aircon namin, medyo mainit kasi ngayon. So anyway, back sa kwento. So dahil nga si Kim na nag-ayos ng lahat ng kailangan namin for our Singapore trip, so wala na akong ginawa, kumbaga wala akong ambag. So sabi niya sa akin, alam ko na, para may gagawin ka, mag-video ka na lang. Sabi niya, videohan ko daw yung first international trip namin, para daw sa memories namin, ganyan. Tapos sabi ko, pwede naman na ang pictures, ba't kailangan pa ng video? Tapos sabi niya, basta iba kasi ang video, ganun. Di lang napipressure din ako sa kanya, saka yun nga, wala nga kasi akong ambag. Siya kasi gagastos lahat, tas pati effort ng pag-aayos siya lahat. Di parang, okay, sige, magvi-video ko. Pero akala ko nun, magvi-video lang ako. Nung sinabi niya na i-upload sa YouTube, doon na ako tumanggi. Sabi ko, ba't naman natin i-upload sa YouTube? Kaya ang sabi niya kasi sa akin nung una, for personal consumption namin, alam mo na, for the memories. Tapos biglang i-upload sa YouTube, so parang naano talaga ako. Tapos sabi niya, para daw if ever someday may manood, kikita daw kami. Pero bonus na lang daw yun kung meron mang manood. So, pinag-isipan ko talaga, hindi muna ako pumayag nung una kasi ayoko nga talaga mag-YouTube. So, mga ilang araw na convincing din yun on his part. And then, finally, sabi ko sa kanya, sige, okay lang, i-upload sa YouTube pero sa dalawang kondisyon. Una, hindi ako mag-hi guys ha. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Good morning! Pangalawa, dapat ang name ng channel namin pang family vlog. Kaya ang unang name ng channel talaga namin is The Barcelona Fam. So, edi pumayag naman siya. Di okay game. Sige, let's video and let's upload sa YouTube. So, yun. So, kaya nasimulan yung YouTube channel namin. And then, alam nyo guys, habang nagta-travel kami, lalo na nung pag-uwi namin, parang doon namin na-feel yung sinasabi nilang joy of traveling. As in, na-gets namin yung sinasabi nila na nakaka-addict mag-travel. Totoo nga. Kasi alam nyo, pagbalik namin, si Kim, naghahanap na kaagad siya ng next country namin na pupuntahan. So, Hong Kong pa nga yun eh. Pero syempre, hindi agad-agad kasi kailangan pa mag-ipon. Kaya nag-local travels na lang muna kami. So, doon nag-start yung love namin for traveling. Kaya guys, yung mga sinasabi nyo na genuine reactions namin, mga natural reactions namin dun sa vlog, yun talaga yun. Kasi dino-document lang talaga namin yung journey namin habang nandun kami sa lugar na yun. Kasi nga, yun yung purpose kasi talaga ng pagbablog namin. It's to document our adventures, para sa memories din namin. Parang sabi nga, pagtanda daw namin, meron daw kaming babalikan na mga itsura namin noon, yung mga pinuntahan namin, yung mga reactions namin, ganyan.
And then, ayan na. So, after namin mag-travel, mag-e-edit na. Hala, ako pala yung mag-e-edit! Naturuan naman na niya ako noong 2021. Pero, syempre, nakalimutan ko na yun. Kasi, noong 2021, nung nagkaroon kami ng fur baby na si Maxwell, gumawa kami ng YouTube channel niya, mga cat videos, ganyan. Kasi, nung bagong kasal kami, mahilig kami manood ng mga cat videos sa YouTube. So, yun. So, ginawan din namin siya. Na-inspire kami. Nakagawa naman ako ng isang video doon, pero the rest, si Milab yung nag-edit. Tapos hindi rin namin siya natuloy-tuloy kasi wala, na busy kami sa Netflix, ganun. Ang hilig din kasi namin manood ng Netflix. After a long day, ayan, mag-Netflix na kami, ganyan, yung mga K-drama. Kaya hindi na namin natuloy-tuloy yung YouTube channel ni Maxwell. So after 2 years, ito nga, 2023, gusto niya ako mag-edit ng mga vlogs namin sa Singapore. Nakalimutan ko na talaga kung ano yung mga tinuro niya kasi 2 years ba naman na hindi ko nagamit. Nagpapaturo ako sa kanya noon, sabi ko, Lalab, turuan mo ko paano ulit to gamitin. Tapos sabi niya, hindi, nakalimutan ko na din yan. Manood ka na lang sa YouTube ng tutorial. Kaya yun tuloy yung nangyari. So, nanood ako ng tutorial sa YouTube. Ayun, may nahanap naman ako 40-minute video. Kaso habang pinapanood ko yun, nakasimangot akong ganyan. Grabe guys, alam nyo yung first ever video namin na Singapore Day 1 sa YouTube. 12 minutes lang yun, pero 1 week ko yung ginawa. Grabe, ang tagal. Kasi nga nangangapa pa ako. Tapos nagreklamo pa nun si Milab, sabi niya, buong araw tayong nag-video, pero 12 minutes lang yung nagawa mo. Kaya ngayon, tuwan-tuwa siya kasi 30 minutes na yung mga videos namin. Yun yung gusto niya yung mga mahaba. Ayan, so madalas ang akala ng mga tao, si Kim yung nag-e-edit kasi siya yung IT. Pero ako po talaga yung nag-e-edit from the very start. Pero may inedit naman si Milab dito sa vlog namin. Yung sa Disneyland, yung momentous part doon saka yung Lion King show. Yan, siya yung nag-edit doon. Tapos alam nyo guys, after ma-upload yung first ever video namin, doon ko na-realize na totoo nga yung sinasabi ni Kim na iba nga talaga pag video, unlike kapag pictures lang. Kasi pag video, alam mo yung nafe-feel ulit namin yung excitement namin, yung enjoyment namin, yung moment na yon kasi na-capture siya ng video. Para kaming nagta-time travel na nababalikan namin yung moment na yon ng buhay namin. Na ang galing! Kaya dun ako na-convince na okay, sige, ituloy-tuloy natin tong pagbablog na to. Na alam mo na kahit kami lang yung nanonood ng video namin, ang saya-saya na namin, ganun. Tapos ang gaganda pa ng mga background music na nilagay ko doon sa Singapore vlogs namin. Kaso lang na-copyright siya eventually, although kinuha ko naman siya doon sa YouTube channel na no copyright background music yun. Kaso hindi pala legit. So, after ma-upload lahat ng Singapore vlogs namin, at na-convince na rin talaga ako ni Milab na mag-vlog, so yun na, bumili na siya ng vlogging camera. Kaya yung mga sumunod na vlogs after Singapore series is magaganda na yung quality. Puro na 4K videos para maganda yung panonood natin. Saka maganda manood sa TV, guys. So, hindi namin plinano maging content creators talaga. Ewan ko lang kay Milab. Kasi as in for personal consumption lang talaga dapat itong mga videos namin. Syempre no, sa dami ba naman ng travel content creators na nandyan, what are the odds na papansinin nyo kami or pipindutin nyo man lang yung video namin sa YouTube. Pero parang doon na rin kami dinala ng destiny, no? Kasi eventually, nung may ibang tao nang nanonood ng mga videos namin, ayan, mga nag-aas na sila sa comment section ng mga details about our travel, yung mga pinuntahan namin, magkano daw, paano daw kami pumunta from point A to point B, mga ganyan. Sana daw sa next video, ipakita daw namin yung mga ganong details. Kaya yung starting tuloy dun sa Boracay series namin, naglalagay na kami ng map. So yan, medyo dumadami na tuloy yung details ng vlog namin. So anyway, meron pa ba dito yung mga subscribers namin galing from Singapore? Kilala nyo pa ba kami, guys? So yung mga naunang nag-subscribe dito sa channel namin, kilala nila kami as the Barcelona fam. But eventually, idea ulit ni Milab, sabi niya i-change ko daw yung name ng channel sa name ko na lang kasi ako naman daw yung nagpapakahirap mag-edit. So yun, so from the Barcelona fam, naging Daphne Barcelona. So by the way guys, may nag-request din before na kung pwede daw every 3 days ang upload ng video. So, sorry, hindi ko po kaya kasi hindi lang po ito yung ginagawa ko sa buhay. So, medyo busy ang person. Pero as soon as matapos ko naman yung video, ina-upload agad namin on that day. So, kung kunyari meron kaming upload tonight, kakatapos ko lang siyang i-edit ngayong hapon. So, ganun guys. So, alam nyo guys, ma-share ko lang din. Akala ko nung una, madali lang mag-YouTube. Kasi before, napanood ko yung video ni Miss Jen Barangan na yung first ever sweldo niya, no? Tapos
sabi niya doon, parang within 6 months or bago siya mag 6 months, na-monetize niya na yung channel niya. Tapos may iba din ako napanood na YouTubers na ganun din. So sabi ko, 6 months lang pala, madali lang. Madali lang mag-monetize. Hulaan nyo gaano katagal tayo nag-monetize. Dali. 2 years! Grabe, ang tagal! Kala ko nga hindi na tayo magmo-monetize eh. Naalala ko, pinag-pray ko talaga yan kay God nung mag-New Year na, magto-2025 na. Sabi ko, Lord, this 2025, ang wish ko po sana mag-monetize na yung channel. Wala pa yung bonus na sinasabi ni Milab. Sabi ko pa nun, sana Lord, pag natapos ko po itong Japan series, mag 1K na po ako. True enough guys, after ko ma-upload lahat ng Japan vlogs, nag 1K subscribers tayo sa YouTube. Pero naalala ko yun, no? Alam mo yung para suntok sa buwan, mag 500 subscribers. Nag-celebrate pa nga kami ni Milab nung nag 600 subscribers eh. Kasi bagong bukas yung Bebang Halo-Halo dun sa mall na malapit sa amin. So yun, naghalo-halo kami nung nag 600. Kaya yun, grabe. Thank you Lord, and thank you sa inyo. I only ask God for 1,000 subscribers this year, pero tignan nyo naman, ilan na tayo? 3,000 na, malapit na tayo mag 5,000. Yeah, so sana maka 5,000 na tayo soon para sa ating Klook code. Kasi ang dami na rin nagtatanong sa inyo, mini-message nyo ako, pati sa comment section. So, yun po, pag nag 5,000 na tayo, mag-a-apply na agad tayo ng Klook code. Kasi 5,000 subscribers yung minimum nila. Mag-announce ako kaagad sa YouTube post, sa Instagram, Facebook, saka sa TikTok kapag meron na tayong Klook code. So, follow nyo ako sa social media accounts ko guys for updates. So, speaking of TikTok, kaka-create ko lang nung account ko dun, guys. So, dun ako mag-upload ng mga short videos, short guides, ganyan. Pero hindi siya kasing detailed, katulad ng mga informations na binibigay ko sa inyo dito sa YouTube. So, iba pa rin dito sa YouTube. Ito yung magiging focus pa rin namin. Kasi, dito namin nafe-feel na mas connected kami sa inyo, sa aming mga viewers. And, mas nafe-feel namin yung love dito sa YouTube. Parang iba yung folks dito sa YouTube, as in, solid. Alam mo yung nafe-feel namin na para kaming may mga newfound friends, gano'n, mga online friends. Grabe yung supporta nyo, guys. Thank you, guys. Talagang sobrang na-appreciate namin yung mga comments nyo, yung mga private messages. Pero lately ko lang din nakita, guys, no? So, kasi naka-strict yung comment section ko dun sa YouTube channel. Para yun sa mga potentially inappropriate comments. So, alam mo na, may ibang tao na iba yung comment, ganyan. So, nalaman ko na hindi lang mga ganun ang nafi-filter niya, pati pala yung mga positive comments nafi-filter din niya. So yun, may mga positive comments ako nakita na hala, naka-hold pala, lately ko lang napansin. Tapos mabubura siya after 60 days. So imagine, kung lately ko lang yun napansin, yung mga nag-comment from January hanggang October, nabura na silang lahat, hindi ko na nakita. So yun, sorry guys kung hindi ko na-replyan yung mga comments nyo at kung hindi siya nag-show sa channel. Ito po yung reason. Bali, pinost ko din yan dun sa YouTube post na tab natin. So, tingnan nyo na lang po doon. Pero, in-adjust ko naman na yung settings ko doon. So, okay na. So anyway, eto na, we have a new update dito sa vlog natin, sa mga darating na vlog series, kasi we bought a new cam. So may bago tayong vlogging camera. Ayan, gamit ko na siya ngayon. So why did we change? Kasi pag nighttime na or pag low light na yung setting or yung paligid, cellphone na yung ginagamit ko sa pagva-vlog noon. Kasi si GoPro, yung dati kong vlogging camera, hindi na niya kaya kapag madilim na yung paligid. Pero kapag daytime, ayan, grabe, superb ito. Makikita nyo naman sa mga previous na vlogs namin. Ito ngayon lagi nyo tinatanong kung ano yung gamit naming vlogging camera. So, ito po, GoPro Hero 11. Bumili kami ng bagong camera. Ayan, ito siya. DJI Osmo Action 5 Pro. So, okay to kahit nighttime setting or low light setting kasi meron siyang super night mode. So, action cam pa rin guys kasi gusto ko na reliable at durable siya na makakasabay siya sa mga adventures namin ni Milab. Na alam nyo yun, hindi ko iisipin palagi na baka masira o di kaya habang nasa labas kami, biglang umulan, ganun. So, yun, ito maganda talaga. Kahit anong adventures, mabasa man yan or nasa dagat ka, okay na okay. Gusto ko yung mga ganong camera yung matibay. So, nasa description box na guys, yung mga details, pati yung mga vlogging equipment na ginagamit namin, na lagi nyo ring tinatanong sa comment section. Okay? So, check nyo na lang.
And because we're changing na nga, bibenta na namin tong si GoPro, our first travel body. Grabe. Love na love namin to, guys. Yan. So, kasama lahat ng accessories niya. Ayan. Ito ang kanyang box. Yan. So, ipopost ko na lang to sa social media ko kung magkano namin ibibenta. Siguro after na lang ng next travel namin, pag uwi namin. Tignan nyo na lang din, guys, kung interested kayo. And ito na, ang inaabangan ng lahat, i-reveal ko na ang aking first ever sweldo. So, January 2025, ang subscribers lang natin nun ay 481. And then, nung natapos ko i-upload lahat ng Japan series, dun na tayo nag 1,000. So, that was March 30. Tapos, after ilang days, nakatanggap ako ng email from Google na pinadala na daw nila sa akin yung Google PIN para dun sa activation ng Google AdSense ko. Para dun ko kasi matatanggap yung sweldo. Tapos, ang sabi nila, 2 to 3 weeks daw bago dumating sa akin yung Google PIN na yun. Para siyang letter eh. So, edi naghintay naman ako ng 2 to 3 weeks. Tapos, nung hindi siya dumating dito sa address namin, pumunta kami ni Milab dun sa post office. Tapos, sabi nila dun, wala daw letter from Google na para sa akin. So, yun, parang hala, iniisip ko, hindi ko na ata matatanggap yun na. Kasi ang tagal talaga, guys. So, 4th week na, 5th week, 6th week, wala talaga. Alam niyo kung kailan ko siya natanggap. After 2 months! Ano bang meron sa tube? So, ganito yung sistema ng pagbabayad ni YouTube, no? Kunyari, lahat ng kinita mo from January, matatanggap mo siya by end of February. So, nung na-activate yung monetization ko sa aking YouTube channel nung March 30, lahat ng kinita ko sa ads from March 30 to April 30, matatanggap ko sila sa May pa. So, May talaga yung first ever sweldo ko. Tapos, meron siyang threshold, guys, ha? $100 yung threshold. So, dapat yung kita mo umabot ng $100 bago nila ipapadala yun sa bank account mo. So, luckily, umabot naman ng $100 yung kinita ko ng March 30 to April 30. Lumagpas pa. Kaya yan, ang first ever sweldo ko ay 8,731.77. Ayan. So, yan ang aking first ever sweldo. And katulad ng maraming sweldo, dumaan lang din siya, guys. Wala ganun Ganun talaga ang buhay. So, is it worth it ba na mag-YouTube? For me, for us ni Milab, yes. Kasi, madami naman din magagandang bagay na nangyari sa amin mula nung nag-YouTube kami. Syempre, ang pinaka-goal talaga namin is to document our journey. Kaya yung nasa description ng channel ko our treasure trove of happy memories. Pero tingin ko kung ang goal mo dito sa YouTube is kumita, baka medyo madidisappoint ka. Kasi nakita nyo naman, diba, hindi naman kalakihan yung sweldo. Though, sana sa umpisa lang. And lastly, ito na guys, magta-travel na ulit tayo abroad. And our next country is Taiwan! Yay! Ayan, may mga nag-request nito sa amin. Mga dalawa, ayan. Yay! Excited na kami. So, ang alis namin ay November 18. And i-upload ko tong video November 18 pagkalagpas namin sa I.O. And that's it for today's vlog. Thank you for watching, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating mini kwentuhan. And if you did, please don't forget to like and subscribe. Thank you again for watching, guys. See you in the next vlog. Bye! Your parents came in the cul-de-sac, leaned back in a leather-clad seat, pocket spirits in your Prada bag, suburban summer 17.